والهروب المعنويات العملية العسكرية مستمرة. صفوف الميليشيات فرغ. Matapos ang matinding airstrike ng Saudi Arabia laban sa Houthi, ang Yemeni Armed Forces naman ay naglunsad na din ng airstrike habang ang ground forces nito kasama ang Green Tribe ay patuloy naman ang pakikipagsagupa sa mga Houthi sa kabundukan. Alamin na buong detalye mamaya. At matapos ang 13 gabi na sunod-sunod na pag-atake ng Amerika sa Iran, ang tanong ng buong mundo ngayon ay bakit sila tumigil? Ito na nga ba ang katapusan ng gulo o nagpapahinga lang para sa isang mas malaki at mas delikadong atake? At sa ibang balita naman, ipinaliwanag naman ni Trillanes ang tungkol sa standoff noon sa Scarborough Shoal at kung paano nakuha ng China ang Scarborough. Na sinasabi nilang ikaw daw ang dahilan kung bakit we lost Bajo de Masinloc. Mga kabayan, halos 2 linggo tayong nakatutok sa balita dahil sa sunod-sunod na gabi ng putukan ng mga missiles, airstrike at matinding mga banta sa pagitan ng Amerika at Iran. Pero pagkatapos ng halos 13 gabi ng walang tigil na pag-atake ng Amerika ay biglang kumalma ang sitwasyon dahil tumigil ang Amerika sa pag-atake sa Iran. Ayon sa ibang mga eksperto ay pwedeng sabihin na naging mabigat ang price tag ng gyerang ito. Ayon kasi sa mga ulat ay bilyong-bilyong dolyar ang nagagastos ng Amerika sa bawat linggo ng operasyon. Pangalawa ay gumagana ang diplomasya sa likod ng mga eksena. Ilang bansa kasi tulad ng Pakistan at Qatar ang pumasok para kumilos bilang tagapamagitan o mediator. Sila ang nagdadala ng mga mensahe sa pagitan ng Washington at Tehran para maghanap ng tinatawag na off-ramp o daanan palabas ng gulo bago pa man ito tuluyang lumitaw sa isang all-out regional war. At pangatlo, nabanggit kasi sa mga ulat na maging ang mga militar ng Amerika ay nag-iingat na rin sa kanila mga bala at missile interceptor dahil kahit napakalakas ng Amerika ay may hangganan din ang mabilisang paggamit ng mga high-tech defense system ng walang pahinga. Isa ito sa mga tinitingnan ng mga eksperto dahil maraming bansa ang sinusuplayan ng Amerika ng mga bala at matatanda ang makailang beses na punahin ni Trump si Biden dahil sa panay ang pagpapadala nito noon ng mga bala sa Ukraine habang ang Amerika din ang nagsusuplay ng mga malalaking bala sa Israel sa panahon ng operasyon nito sa Gaza at Lebanon. Pero kung si Trump naman ang tatanungin ay marami umanong bala ang Amerika dahil may sarili itong imbak na para lamang sa opensiba at depensa ng Estados Unidos. Habang ayon naman sa mga eksperto sa international relations ay hindi pa umano ito katapusan ng problema. Sa mga panahong kumakalma ang putukan, madalas ay nagpaplano ang magkabilaang panig, nagre-replenishment ng mga armas at nagmamanman ng bawat galaw ng kalaban. Samantala, habang kalmado ang Iran at Amerika, ang Saudi Arabia, Yemeni Armed Forces, anti-Houthi tribes at rebelding Houthi ay patuloy naman ang kanilang bakbakan kung saan kahapon ay ating nasaksihan ang matinding airstrike ng Saudi Arabia. Ngayon naman ay matinding sagupaan na naman ang naganap. Matapos ang matinding airstrike ng Saudi Arabia sa mga posisyon ng Houthi, ang Yemeni Air Force naman ang sunod na naglunsad ng airstrike sa kabila ng limitadong aircraft at mga bala nito. Kita din na matinding palitan ng mga nagbabagang bala mula sa hanay ng Yemeni Armed Forces kontra Houthi sa kabundukan ng Dali Governorate sa Yemen.
lalong lumalawak ang kanilang sagupaan dahil habang nagbabakbakan ng armadong tribo at Houthi sa Musa at Al-Jaf, ang Yemeni Armed Forces naman at iba pang Houthi ay nagbabakbakan din sa iba't ibang bahagi ng Yemen. Kanya-kanyang deploy na mga puwersa kung saan matapos magpadala ng mga tangke ang Houthi ay ganun din ang Yemeni Armed Forces, habang ang Saudi Arabia naman ay nagde-deploy na din ng mga ground forces sa mga border nito. Habang naglabas naman ng footage ang Houthi na nagpapakita na pinabagsak umano nila ang isang combat drone ng Saudi Arabia na isang Turkish-made Bayraktar A-15, isang long-range, high-altitude multi-role combat unmanned drone na may kakayahang maglunsad ng atake dahil sa mga karga nitong armas. At dagdag na balita mga kabayan, pakinggan naman natin ang paliwanag ni Trillanes kaugnay sa standoff noon sa Bahod ni Masinloc at kung bakit ito napasa kamay ng China. Ikaw daw ang dahilan kung bakit we lost Bahod ni Masinloc. Ang tingin nung mga DDS dyan, pang ano sa akin, kritisismo. Yan na ma-avert mo yung an armed skirmish, with a regional power, tapos without even surrendering even an inch of our territory. At saka incidental lang involvement ko dyan. Ngayon ang pinapalabas kasi nila na parang it was my initiative, no? Hindi, pag back channel negotiator ka, ikaw lang yung nagko-convey ng message from your principal, the president. Tapos doon na kayo nag-negotiate well within the parameters of the president's directive. Hindi yan yung parang ako lang, nag-iisip ako ng hindi. So, ang nangyari noon, it was very tense. Doon sa Scarborough, halos 100 na Chinese Coast Guard ships tsaka mga fishing vessels na nandoon sa loob at sa labas. Ang katapat lang noon, 3 Coast Guard vessels natin. Isa pa yung Bantay Kalikasan. Yes. So, talagang lopsided. Ngayon, nagkakaroon na ng tutukan ng baril . Very tense na doon. So, ang directive sa akin ni Presidente, mapaalis yung mga barko ng China sa loob ng Scarborough. Tapos, ma-de-escalate yung situation. Gano'n lang ang mandato ko. Wala naman yung mandato na ibibigay ko yung titulo ng Scarborough. Walang gano'n. So, at the end of 3 months na negotiations, minsan dito yung meeting, minsan dun sa China, gano'n yan. 14 times yun. At the end of that, umalis . Even now, walang barko ng China sa loob. Sa loob ng Scarborough, wala. Ang natira nun, from ilan yun? 17 Coast Guard vessels nakapalibot doon. 3 na lang yun naiwan. So, yun yung mission ko . Paalisin yung mga barko sa loob, tapos ma-reduce yung barko sa labas, ma-de-escalate yung situation. So nagawa ko na. Ngayon sabi ko dun sa counterparts ko dun sa mga negosyador sa Beijing. Sabi ko, pag hindi nyo tinanggal yan 3 na yan, magpa-file ng case sa arbitral tribunal si Presidente Aquino pag di nyo tinanggal yan. Kasi sabi nila, pagka naman tinanggal namin dito, kayo,
baka magtayo kayo ng structure. Sabi ko, hindi naman ganun kadali magtayo ng structure. You have satellites, may monitor nyo. Kaso yung daw ang decision ng leadership nila. Maiwan yun. Kaya, nag-file si President Aquino ng kaso. Ngayon, napakasimple yan. Kung totoong binenta ko yung Scarborough, dapat sinabi nila dun sa arbitral tribunal na, hindi, binenta na yan Trillanes, sa amin na yan. Diba? Simple lang Ganun lang yon. Naniniwala po ba kayo, sir, na ang West Philippine Sea ay para sa Pilipino? At bakit, sir? Maliwanag yon na para sa Pilipino yung West Philippine Sea. Si Pinoy ang nag-push nga niyan para West Philippine Sea, ito anuhin natin, i-label natin. Kasi pag kayong default na South China Sea na yung buong lump na yon, parang in a way, binibigay mo yun Pero yung hanggang i-easy natin, yun ang West Philippine Sea So, maganda yung ginawa ni President Aquino noon. Sinimulan niya, tapos nanalo yung kaso natin sa arbitral tribunal. Tayo na ngayon generation, kailangan na lang natin ipagpatuloy yun. Proteksyonan yung mga nasimula na yon.